Good morning everyone. So today I will discuss about the confusion matrix. So ang tanong, binary classifier was evaluated using 1000 as example which 50% of all examples are negative. Okay, negative. It was found that the classifier has 60% sensitivity and 70% accuracy. So okay, write the confusion matrix. So kung naglalaro kayo ng Sudoku, so parang Sudoku lang to. Okay, maglalagay tayo ngayon ng parang Sudoku, yun lang sa gilid. Unang-una, in problem solving, kukunin natin lahat ng numbers. So sabi niya, 1000 test examples. Okay, lalagay lang dito, 1000. Sabi niya, 50% of all examples are negative. So, ilan yung 50% yung 1000? It is the 500. Tama? 500 equals to, sabi niya, all examples are negative. Okay, so all examples are negative. Kung 500 ang all negative, ilan naman ang 50% na positive? O, di ba? 500 din. Tama ba? 500 ang ating all positive. Ngayon, nakuha natin yung mga kita. Okay, so 50% are all negative. So 500. Ang 50% ng 1000 ay 500. 50% ng positive ay 500. Sa yung natira. Okay, ngayon. Ang tanong, kukunin natin ngayon si sensitivity. Okay, sensitivity. Sensitivity. Okay, kukunin natin ngayon si sensitivity. So, ang sabi niya, 60%. 60%. And next is accuracy. Accuracy is 70%. Ngayon, ang tanong, ito na yung mga tanong na ang hirap sagutin. Diba? So, nakuha natin yung mga data. So, dito na tayo sa, maglaro tayo ng Sudoku. Okay. So, ito yung predicted. Yes. Predicted. Yes. Okay, no? Okay, pwede rin yes, pwede rin no. Kasi kanya-kanya yan. Basta nagtutugma yung ating true, negative, true, positive. Okay? Predicted, no? And predicted, yes. And dito is actual, no? And dito is actual. Yes. Okay, sa ibang sa ibang research, sa ibang website, yung nauuna is yes. Predicted yes dito, pero ang nakalagay dito, predict actual yes naman. So this time ang ginamit ko is predicted no, actual no. Laging magkatabi yan. Okay, ngayon, ang tanong is 1,000. So 1,000 lahat ng test examples. Sabi niya, was evaluated using set of 1,000 test examples. So dapat, ang sagot dito, sa lahat, ang makukuha mo dapat dito, ang sagot niya is 1,000. Nalagay ko dito, 1,000. So 1,000 dapat ang sagot dito. Okay, kung pagpaplasin mo ito, paplasin mo yan, 1,000 ang sagot. Kasi, test examples. Ngayon, titingnan natin yung value nito. So, ang value nito is, ang equivalent nito is predicted no. Dito, predicted yes, actual no. Anong ano niya? False, positive. Predicted no, actual yes. False, negative. Dito, predicted yes, actual yes, equals to true, positive. So, ngayon, ang tanong na naman, nawawala itong mga ito. Bakit sila nawawala? Hindi naman siya given sa problem natin, di ba? Hindi siya given. Ito, hindi given. Hindi yan given. Hindi rin given yan. Hindi rin given yan. Hindi given yan. Hindi rin given dito. Hindi given yan. Wala. Blanco ang ating matrix. Blanco. So ngayon, ang kukunin natin ngayon is yung formula. Okay, so ang sabi niya, 60% sensitivity. Ito yung formula ni accuracy. Yan yung formula ni accuracy. Ngayon ang tanong, yan pala ang formula, sir. Bakit TP, TN, TP? Saan namin kukunin yung data? Ayan yung tanong. So walang laman si TN, FP, FN, TP. So wala siyang laman, di ba? Walang lalagay mo dyan. Okay? So mayroong another formula si accuracy. So ang formula yung formula ni accuracy. Another formula ni accuracy is TP plus N, P plus N. Ano naman ang formula ni sensitivity? So nakuha natin ngayon yung formula ni sensitivity. May problema lang talaga natin dito is paano lalagyan itong mga box na ito. Paano natin lalagyan yan? Paano natin lalagyan? Walang laman. Saan tayo kuha ng data? Ang data lang natin is, ito lang yung data natin. Yan lang yung data natin. Paano natin lalagyan ito ngayon? Okay, so ito na. Nagamit tayo ng mathematics. Simple mathematics. Mag-substitute tayo. Okay, delete ko lang ito. Okay, delete natin ito. Tama niya. Yan yung hinihingi ni right confusion matrix. Yan, okay, ngayon. Ang formula ni sensitivity. Unahin natin itong sensitivity. Tama, unahin natin yan. Okay, SN. Okay, so yan na yung data natin. Ngayon, kukunin natin ngayon itong si value ni TP. Kukunin natin yung value ni TP, yung true positive.
Okay, magsasubstitute na tayo. So, ano yung value ni P? True, all positive is 500. Okay, all positive ang P is equal to 500. Okay, equals... Okay, so TP, pag yung TP, dinivide mo kay 500. Ang sagot niya is 0.6. Ngayon, ano ang kabaliktaran ni divide? Okay, multiply. I-multiply ngayon natin. Babaliktarin mo lang yan. Simple mathematics lang to. Parang ano lang, high school lang. I-multiply ngayon natin. X multiply by 500 is equal to yung sagot is equal to ilan? Okay, multiply lang ha. Gagamit ako ng calculator. Okay, 500 multiply by 0.6. Okay, yung sabi niya 300. Okay, so nakuha na natin yung is equal to yan yung ating sensitivity. O, isang lalabas dyan. 300 divided by 500, 0.6. O, nakuha na natin yung value ni, ano nakuha natin? Value ni TP. So, ang value ni TP is 300. So, saan natin nalagay si 300? Sa TP. Okay? 300. Tama. 300 yung value ni TP. O, meron na tayong isang data. Problema natin is itong tatlo. Yan yung problema natin ngayon. Okay, another formula ni sensitivity is ganito. So, gagamitin natin to lahat. Kukunin natin lahat ng resources para makuha natin yung mga value ng FN, TN, saka FP. Okay? So, this time, kukunin natin ito. Itong formula na ito. TP. Okay, baka nalilito na yung iba. Ito lang ang kinukuha natin. TP. May value na ba tayo kay TP? Meron na tayong value kay TP? Meron na. 300. Okay, 300. 300 ang value kay TP. Mouse. Okay. Sabi itong malaki yung 22. Hindi magkasya. 300 plus false negative question mark equals 0.6. Equals yung formula na ito. Kinuha natin yung formula na yan lahat. Lahat yan, kinuha natin yung formula na yan. So, nung una, kinuha natin yung una formula. So, 0.6. So, since hindi natin mahanapan dito, hindi natin mahanapan yung Fn kay 0.6, kinuha na rin natin yung lahat. Si TP, N over P. Okay, ngayon, mag-substitute tayo. Simple mathematics. Fn equals 500. Babalik rin natin. 500 less 500 less 300 is equal to 200. So, yan yung value ni false negative, 200. Okay, nag-substitute lang tayo sa mga formula. Nakuha natin yung value ni false negative, 200. Okay, kung kukunin natin lahat ng formula, gamitin natin ito. Substitute natin lahat. Okay, ito lang muna kunin natin para hindi tayo malito. Okay, nakuha na natin yung value ng Fn. So, ang value ng Fn ay 200. So, ilagay na natin dito. Okay, lagay na natin dyan. Nakuha na natin yung value ng Fn, 200. Ngayon, kung gusto natin i-check yan, check yung formula. So, substitute lang natin, TP. Kukunin natin to. Okay, kukunin natin yung formula na ito. Ctrl C, Ctrl V. Kukunin natin yung formula na yan. Mag-substitute tayo. Equals 300. Over. Ano yung value ng TP? 300. Plus. Ano yung value ng Fn? 200. Equals to 300 over 500 is equal to 0.0. So, nakuha na natin yung value ni Fn at saka ni TP. Okay, ngayon, i-plus na natin yan. I-plus natin yan para makuha yung 1,000. Simple logic lang ito. 300 plus 200 equals 500. So, ngayon, meron na tayong data rito. So, ilan pa yung kulang ni 500? 500 para maging 1,000. Alam naman, lagyan mo dito ng 400. Di kulang na yan. Kulang na yan, magiging 900 na lang yan. So, 500 para maging 1,000. Itong si 1,000, itong si makuha yung 1,000. 500%. Okay, meron na tayong data na 1, 2, 3, 4. Kulang pa tayo ng isang data na
TN, saka true negative, saka false positive. Okay, so ito, ay didelete ko na ito ngayon. Okay, maliwanag na to. Ito yung formula. Nag-substitute lang tayo para makuha yung mga value nila. Okay, tapos na tayo ngayon kay, tawag dito kay sensitivity. Tapos na tayo ngayon kay sensitivity. Tapos na kay sensitivity. Ang next is na tayo accuracy. Okay, accuracy. So kay accuracy, ang kunin nating formula ni accuracy is ito, TP. So ito yung formula ni accuracy. So since wala tayong mga data rito, walang data ang ano dito, TP, TN, FP, FN. Okay, walang data ang TN saka FP. So since walang data yan, ang gagamitin natin is ito. Yan ang gagamitin natin kasi ito yung may data. So all positive, all negative, meron tayong data. So TP plus TN. Yung TN ang hahanapin natin kasi meron tayong data kay TP, true positive. Okay, mag-substitute lang tayo, simple mathematics. Substitution lang. Kukunin natin ngayon yung value ni TP. Ay TN, I should say. Kukunin natin yung value ni TN. Value ni TN, kukunin natin. TP. So ang value ni TP, 300 plus TN. Okay. Plus TN. Over. Okay, using ko lang equals. Over. Ano yung value ni all positive? Ano yung value ni all positive? Sabi niya, all positive is 500. So, 500. Ano yung value ni, ni negative? 500 din. Equals. Okay. Tanggalin na natin to para hindi kayo malito. Equals. So, ano dapat yung magiging, yung accuracy niya? So, ang kalalabasan nitong accuracy is 70%. 0.7. 0.7. So, saan na naman galing yung 0.7 na yan? So, yung 0.7 na yan is galing sa dito. Given siya dito. 70% accuracy. Given na siya dyan. So, yung data natin is this one. 70% accuracy. Kaya, nakuha yung 0.7. Ngayon, ang tanong, ano yung value ni true negative para makuha yung 0.7? Okay? So, ngayon, kukumputin natin. 300 plus TN over 1,000. Kasi napagpasin natin yung 500 equals to 1,000. 1,000. Sana all may 1,000 ngayong New Year. Okay, 1,000 equals 0.7. Meron na tayong data, 300 and 1,000. Ang kunin natin is TN. So, paano natin kukunin siya, TN? Okay? So, paano natin kukunin yan? Kukunin natin ngayon babalik rin lang natin ito. Babalik rin lang natin lahat ng solusyon para magkaroon tayo ng solusyon. O, di ba? Ang gulo? Confusion nga eh. Paano yung solusyon? Okay. Kukunin natin ngayon yan. Ano ba ito? Paano ba ito? Tayo mo. O, ang equals nyan is 1,000 times 0.7. Ito na nga lang para hindi kayo malito. 1,000 multiply by 0.7 equals to 700. Meron tayong ditang 700. Okay, 700. So, 700 yan. Ito yung kalalabasan, 700. And, anong gawin natin para makuha yung TN? Okay. Ang gagawin natin, anong kabalit rin ng plus? Di ba? Minus. Okay, 700 less 300 is equal to 700 less 300 is equal to 400. Okay? 400. So, nakuha na natin yung value ni TN. Okay, yung value ni TN is 300 plus 400 over 1,000. Is equals to 0.7. 0.7, nasaan yung 0.7? It was given on the problem. So 0.7, ito siya. Ito yung 0.7 natin. Okay, saan ka madadaan para hindi ka matamaan? Ito yung 0.7 natin. Yan yung 0.7. Yung 0.6 naman, yung 0.6 kanina, ito siya.
Ito yung 0.6 natin. Okay. Ito naman yung 0.6 natin. Ito ano? Dapat ang nakalagay dito is mabubuo yung 500 dito. Okay, pag-plusin natin ito. 400 plus 200 equals to 600. Ito yung tanong. Dalawang tanong yan. Yung value nito, na pag pinag-plus mo sa 600 is makukuha yung 1,000. Ano yung value nito na pinag-plus mo, na ipa-plus mo is makukuha yung 500. Okay, kung nasagot nyo yung value niyan, mag-equivalent. Okay, bababa siya dito. Pag nasagot nyo ito, and bababa siya dyan. So, dapat, yung sagot nyo dito, magpa-plus dito, mag-equals dito, and yung sagot na equals dito, yung sum niya is, pag pinag-plus mo sa 600 is equal to 1,000. 500 dapat ang kalalabasan yan. Lagyan mo na ng arrow, equals to 500. Okay, that's all for today. Sana nasundan nyo.